Okay, unahin natin si Attorney Lorna. Ang daming mahilig mamintas. Akala nila okay lang. Actually, marami hindi nakakaalam dun sa bawal bastos law, ha? Tama. Oo. Marami hindi nakakaalam na ang pamimintas, lalo sa public, ay bawal sa batas. Tama. At saka yung mga hindi lang sa batas, merong mga ordinance. Lalong-lalo na ang unang naglabas ay Quezon City, no? Ordinance na bawal bastos. Yung hindi lang sa salita, no? Kunyari, yung maraming aspeto niyan. Pero ang gusto ko lang sabihin, merong bastos, merong bully. Kasi yung sinasabi ni Lola Ellen na gusto niyang tulungan, ang dating kay Lola Susan, bullying na. Bully. Kasi hindi na kaibigan. Number 2, merong tinatawag na friendship, merong tinatawag na user. Kasi kung minsan, kala natin kaibigan, yung pala user, ginagamit ka lang. Sana hindi ganun ang pagkakaibigan yun, no? Merong user, merong abuser. Sana ang pagkakaibigan hindi dahil sa may pera o wala, o may reputasyon o wala, o maganda o wala. Lalahanin natin na yung mga action nyo, merong consequence sa batas. Pwedeng bullying, pwedeng safe space, pwedeng slander. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Ang sinasabi ni Attorney Lorna, marami naman pwedeng gawin na masaya lang, wala nang nega. I think yun ang rule, no? Walang negative. Yun, kasiyahan lang. Okay, Brother Love. Dr. Love. Maraming salamat. Alam mo, nakikita ko lang dito, magkakaibigan sila no? Pero nangyayari sa atin to. Kapag yung kaibigan natin minsan nakikita nating umaangat, bakit parang mas maganda siya? Bakit parang mas lapitin siya ng tao? Nagbubunga, nanganganak ng konting inggit, At pag pumasok ang inggit, nagkakaroon siya ng anger. Pag nandun ang anger, minsan merong self-pity, naawa ka na sa sarili mo. Bakit hindi ko masundan yung ginagawa ni Ellen? Bakit si Ellen nakakagano, nakakaganyan? Pag sinasama niya ako, bakit ang feeling ko parang inaalila niya ako? Tama. Di ba? Yun ang nararamdaman ni Susan, Pero Susan, may karapatan ka pag hindi ka na masaya, kanino man, kaibigan mo o hindi, kung sa palagay mo binubuli ka o ginagamit ka, may karapatan ka na iwanan siya at lumayo sa kanya. Karapatan mo yun. Pupwede. So, wala kang stress. Kay Ellen, nakita natin yung kahanga-hanga sa kanya kung paano niya inangat yung buhay niya from being a domestic helper hanggang sa ngayon na nag-enjoy siya. Ando na nga yung self-pity, nando na yung anger. Ang nangyayari, iba na ang paningin ni Susan. Susan, tanda na tayo. Pag ayaw mo sa kanya, hindi kasalanan sa Diyos na lumayo ka. No? Lumayo ka sa kanya para maging maligaya ka. Huwag lamang mag-iisip ng masama sa ibang tao. No? Pero hanggat maaari, nandito ang face-to-face, baka pwede niyong mapag-usapan para ibalik yung dating pagsasamahan. Unang hakbang, bayaran ang utang. Kasi pag may utang, binabayaran. At huwag sasabihin, babayaran kita pag nagkapera ko. Hindi pwede yun. Kailangan mayroong time. Mayroong May time time. limit. Ayun. Thank you, Brother June. Doc Camille, sa ganito pagkakataon, paano matatagpi yung mga punit sa kanilang relasyon? Okay, unang-una, pagdating dito sa pagkakataon, lalo na pag nagiging senior ka, you focus on the issue and not on the person. Kasi tayo, pag konti na lang yung nagiging mga kaibigan natin, unti-unting nawawala, nagkakasakit, nababawasan. So, bakit natin ang iniisip natin dito yung mga issues na ganyan? Kasi pag yung tao mismo parang kinokondemn natin, dapat ang iniisip natin, meron akong problema sa ganito. Pag-usapan natin, open communication. Alam nyo, napakasarap na pag tumatanda
ka, you embrace yung pagtanda natin in the sense na nagiging positibo yung ating attitude. Bakit? Kasi alam nyo, may mga pagkakataon ang aga-agang nagkakaroon ng tinatawag na cognitive decline or nag-uulyanin at the start of senior years. Kailangan kasi pag matanda ka, dapat mas matatag ka na. Kasi 'di ba, ang dami mo nang naging karanasan sa buhay. So dapat magiging matatag ka, hindi ka na dapat maaapektuhan ng mga ganyang issues na, uy, bakit ganito? Ang pangit. Hindi. Dahil kasi ang iniisip natin dito, magkakaibigan tayo. Ako wala akong pera. Alam mo, ginagawa namin pag kami magkakaibigan na sa ganitong edad, wala akong maambag. So, anong gagawin? Yung walang naaambag, siya yung inuutusan namin. Dahil kasi siya mismo nagvo-volunteer na wala akong mabibigay kaya ako na lang magkukuha ng tubig nyo ha, ako yung kukuha ng, di ba may mga ganon, kukuha ng yelo, lahat na kasi, at saka ako yung magkikwento. Pero hindi namin binibigyan ng mali siya na wala kang maambag, ganon, i-criticize nyo pa. Hindi. Dito, siguro, unang-una, nagkakaedad na tayo, respeto sa sarili, magpakumbaba, and definitely magkapatawaran dahil kasi pakunti ng pakunti ang ating kaibigan. At na ang hirap pag nagkaroon na umabot tayong ma-depress. Ayun. Sana wag tayo umabot sa ganong estado. Oo, Yun lang lalo po. tumatanda, nababawasan na yung mga tao na alam ang ating nakaraan. Yun. So,